Ito po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Marcoleta, binanatan si Soto. Naku, napahiya. Si Achiche, sinampal ni Marcoleta, napahiya. Yan, pag-uusapan natin yan. Dahil dyan, si Tito Soto tinawag na tuta si Tambi. Grabe nangyayari sa bansang Pilipinas, no? Pag talagang pinapalitan ang isang abogado ng isang one ball graduate sa one ball university at Chiche. Nagkaloko-loko na. Okay, bago po tayo magsimula, ako yung nagpapaalala, i-like nyo po itong video na ito. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber sa channel na ito, Coach Oli po o Coach Oli News PH, huwag pong kakalimutan ha. Okay? Naglalambing-lambing lang po. Baka naman po pwede. Huwag pong kalimutan, like at higit sa lahat, mag-subscribe po. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. No, pag-usapan natin muna ito ha bago tayo pumunta dun sa sampalang ginawa nangyari kay Marcoleta at kay Tito Soto. Ito muna. Ito, magkakampi. Media at si Tito Soto magkakampi. Kasabwat ni Tambi Loslos. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat kaagad eh. Kita nyo? Kita nyo ang connect-connect? Di ba hindi kayo nagtataka? Ang laki ng balita. Untouchable si Saldico at saka si Tambi Loslos. Wala makabanggit. Diba? Pinoprotektahan ng house. Ng lower house. Walang makabanggit dun sa mga iniimbestigahan. Anong nangyari? Binanggit ng Diskaya. Hindi mahalos pumutok. Pero kung titingnan natin, ang laking balita nun. Dahil ang mastermind ay si Tamba Loslos at si Saldico. Yan po yung binanggit. Totoo man to or hindi, ang nakakapagtaka, pinalusutan ng media. Hindi pinalaki. Tapos kumunek pa sa rally ng mga komunista at Pinklawan. Sinong binabanata nila? Pagdating sa House, ang binanggit yung mga senador. Pero ang pinaputok na balita ng media, yung mga senador. Pagdating sa rally ng mga komunista at Pinklawan, nakikita nyo na yung sabwatan na nangyayari? Sino binabanatan? Yung mga senador at saka si Sara Duterte. Kahapon lang, binanggit ko sa inyo. Tingnan nyo, nagrarally sila. Ang problema sa flood control project, sinong tinitingnan nila? Si Sara. Sabwatan na yung mga Pinklawang komunista, media. Kita nyo ginagawang kabastusan sa Pilipinas? Ganyan po ka-powerful si Tambi. Ang daming mukhang pera sa mga Pilipino. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya... Napapansin po, Marcoleta, ng buong Pilipinas. Yang si Achiche. Tingnan nyo. ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. Kung hindi bang bias yan si Tito Soto? Kasi, aminin mo, Tito Soto, tuta ka. Hindi ko alam kung kumikita ka kay Tambi or dahil magkaibigan kayo o magkampari kayo. Hindi ko alam. Kasi parehas testigo yan. Dapat parehas mong imbestigahan. Parehas mong. Ikaw ang Senate President eh. Ibinigay mo sa Hernandez sa kabila. Pinaniwalaan mo si Hernandez. Naging tuta ka ng House. Tapos si Diskaya.
Hindi mo pinapaniwalaan? Bias ka. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan Bias with ED. niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi dapat palitan. Bakit ako suggestion ko lang Marcoleta. Bakit hindi kayo gumawa ng trade? Kasi may nakikipag-trade sa Banateros. Yung ka-member nung iba binibigay sa Banateros. Ayoko nga. Ba't mag-trade kayo? Si Tito Soto gawin yung speaker. Payag ba kayo doon? Payag. Si Tito Soto gawin yung speaker. Tapos si Chis ibalik nyo. O mas maganda pa ilagay nyo si Cayetano as Senate President. Pero may scoop tayo. Baka mamaya sa Lunes lang magulat tayo. Si ang Senate President, si Cayetano. Wait lang. May naririnig tayong umuugong-ugong. Marami daw nagagalit kung paano hinawakan ni Tito Soto yung investigasyon. Nahalata nila bias. Bias sa House. Kaya dapat siya na lang gawing speaker. Total kampi siya ron eh. Wala po sa batas yun. Kaya alam, palitan mo si Barbers o si Abante. Ikaw nang tagapagsalitaan, Tito Soto ni Tambiluslos. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung ba hindi nabanggit halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Kaya kita mo, parang sinisira ni Tito Soto. Mas kinampihan niya yung kabila na imbis na dapat tinitingnan niya na teka muna. Nasa Senado ka. Parang instead na gusto mong malinis ang Senado, gusto mong madumi. Parang gusto mo, bago mo paniwalaan si Diskaya, gusto niya magbanggit si Diskaya ng senador. Diba? Hindi naman natin sinasabi na kampihan ni Tito Soto yung mga senador, hindi. Kaya lumalabas sa pinapaliwanag ni Marcoleta, gusto niyang mapahiya ang Senado. Diba? Bakit? Ako wala akong nakikitang iba dahilan kung hindi para malihis ang problema, maalis kay Tambi, kay Saldico at sa House. Tingnan niyo. Ang gusto niya yung Senado. Parang may lihim na galit sa mga senador ito si Tito Soto. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Dito, yung sinasabi ko, sinampal ng katotohanan ni Marcoleta si Tito Soto. Merong conflict of interest eh. Kitang-kita naman natin, di ba? Wag na nga tayong magtaka-takahan. Yes, matino si Vico Soto. Yes, hindi magnanakaw si Vico Soto as far as I know it. Pero, alam naman natin medyo nagiging, nagiging bagito si Vico Soto kasi ang pinaiiral niya yung galit eh. Yung puso niya. Very emotional. Yung galit niya ay Diskaya. At ito naman si Tito Soto, ganoon din. So may conflict of interest. Hindi po sila sa katotohanan. Hindi nila gusto maimbestigahan kung ano talaga, sino ang mastermind. Huwag niyo pong kakalimutan, Vico Soto at Tito Soto. Ang pinaka-importante rito, yes, maraming nagkamali. Yes, maraming nangurakot. Yes, maraming nakinabang. Ang imbestigahan nyo, mag-focus kayo, sino ang mastermind. Kasi pag naputol natin ang power ni mastermind, wala na tayong problema. Pag naputol natin, yung mga contractor lang, ang problema natin sa magtutuloy-tuloy. Kasi yung mastermind nandoon pa rin. So focus. Kayong Soto, mag-focus kayo sa totoong problema ng Pilipinas. Nagkakampihan kayo eh. Hindi naman to laban ng pamilya ninyo. Pwede ba unahin ninyo ang taong bayan? Can you focus doon sa mastermind? Sana yung ganong mga
pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Oho. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Ayun nga. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Pero huwag ka mag-alala, Marcoleta. Tama ka, hindi po bobo. At nakikita natin sa social media. Bagamat ang napupunlaan ay Senado, hindi. Hindi ako completely naniniwala dyan. May tama, pero ang talagang galit sa social media, nasa mga Soto. Kasi nakita nila, iniiwas eh. Iniiwas sa totoong issue. Iniiwas sa mastermind. So, kalma lang, ha? Ito, tingnan po natin itong sasabihin pa ni Marcoleta. Pakinggan natin ito, sasabihin na protector ni Tambi. Ito, si Tito Soto. Ano mangyayari nito, Sen, kung eto wala na yung commitment nabibigyan ng Pagiging Nasa state sa- witness. nasa sa Pagiging kanila state yun. witness. Oo. Nasa sa kanila yun. ang ibig ko sabihin Ang dito. batas ay batas. Ang ibig ko sabihin dito, Sen. Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, kukunin. Paano kung Ito yan. Sinasabi, ayaw papasukin as state witness itong mga diskaya. So ayaw nilang protektahan. Okay? Ang kondisyon ni Boying, ito naman, magkakampi naman si Boying dito tsaka si Tito Soto, ang gusto nila mangyari, bago gawin yan, bago natin siya proteksyonan, bago gawing state witness yan, ibalik muna ng diskaya yung mga ninakaw. May tama, pero kulang. Ito, pakinggan po natin. bumawi? Kasi Yun nga, yung mga sinasabi Kasi na, wala ang dami na na yung binanggit na pangalan Oo. Teka muna, isa-isa lang para kayong banateros eh. Ang gulo-gulo pag ang daming nagsasalita. Master Judea, ikaw ba yan? Hindi. Joke lang. Kaibigan natin yan, ha? Kaibigan natin. Ang daming nagsasalita, naguguluhan. Isa lang, pwede ba yung bisita ninyo ang pagsalitain ninyo? Hindi. Joke lang. Hindi po tayo nakikialam. Masaya lang po, masaya. O, sige, pasok. Oo. Kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Wala Kasi pala akong protection. wala nang protection Oo. Kaya, Oo, yan. Tama naman. Paano kung bawiin ni Diskaya? Hindi nyo ako pinoproteksyonan eh. Hindi na ako magsasalita. O, sasabihin ko, hindi totoo yan. ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez Oo. sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang Name drop daw congressman yung doon. pangalan. Opo, Sa oo. kanila. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito. Ayan. So, pinapalabas dito ni Marcoleta, ito si Tito Soto, hindi lang bias, protector ni Tambi. Kasi hindi issue rito kung talagang totoo yung sinabi ni Diskaya or hindi. Dapat, kung hindi bias ito, kung hindi niya pinoprotektahan si Tambi, anong pinagkaiba mo, Tito Soto, sa TRICOM? Ayaw patawag si Saldico. Dapat imbestigahan yan ng Senado. Dapat imbestigahan yan si Tambiloslos. Kaya nga sabi ko, kaya pinagpilitan nilang palitan ng Senate President, kaya pinagpilitan nilang palitan ng ang Blue Ribbon Chairman, to protect Tambi. Kaya nga antayin natin, ha? Dahil ganyan na po ang reaction ni Tito Soto. Tingnan natin ngayon to si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kung patatawag niya. Dapat ipatawag niya si Tambi at saka si Saldi. Para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan.
yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? Hindi lang yan. Parang yung sa House, lahat ng sinabi sa House, pinaniwalaan niya. Prinotektahan pa niya. Prinotektahan pa niya. Pero si Diskaya, bago niya protektahan, gusto niya magbalik ng pera. Di ba? Yan yung binanggit ni Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may nangyari sa Diskaya, nasa kamay niyo ang dugo, Tito Soto, Marcos. Kasi meron kayong magagawa eh. Kayo man ang pumatay or pinapatay nyo or inosente kayo, you are indirectly guilty. Nasa kamay nyo ang dugo nila. Dahil hindi nyo ginawa ng paraan. Dapat prinotektahan nyo. Alam nyo namang ang yayaman na niyang mga kalaban niya eh. Ang daming pera. Hindi nyo ba napapansin? Ang laki na po ng bulilyaso nila. And yet, even the president, hindi mapatumba si Tambi. Hindi mapaalis ng Senate, alising bilang House Speaker. Ganyan po kalakas. Then may kondisyon kayo bago nyo protektahan ng Diskaya na ibalik muna yung pera. Samantalang sa kabila, nung nagsabing delikado buhay nila, inalis nyo sa Senado. Dinala nyo kung saan-saan. Dinala nyo sa House. Di ba? Obvious na protector kayo. Ang nililigtas ninyo, yung mga sinasabi na pabor sa House. Ang gusto nyong mamatay, yung may mga sinasabi na masama sa House. Ano bang nangyayari sa inyo? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Oho. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Correct. Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Oho. Kaya kita mo, ewan ko naman kayo mga kababayan. Kung maniwala pa kayo dito kay Tito Soto, hindi ko na rin alam kung sa Senate, kung hindi nyo mapatanggal to si Tito Soto. Kayong mga bumoto, mahiya kayo sa balat ninyo. Lalo kayong mga bilyar. Sinuportahan kayo ni Inday. Pero pumirma kayo. Bumoto kayo for Tito Soto. Kayong naglagay dyan kay Tito Soto. Wala ba kayong kahihiyan sa balat ninyo? Kitang-kita naman yung ginagawa. But again, ang balita ko po kasi maraming nang nagagalit na senador dahil sa kalokohan nga ni Tito Soto. So tingnan natin kung magpapalit sila ng Senate President at kung talaga makukuha nila yung numero at ipapalit si Cayetano. Antayin natin. Pero kung matuloy, salamat. Kung hindi, nakakahiya itong mga senador. Mga duwag. Mga plastic kayo, hindi nyo pa nakikita. Next topic po tayo. Kaya naman, gumanti si Tito Soto. Nabuking siya ng taong bayan, nabuking siya ni Marcoleta, na-expose yung kanyang pagiging protector ni Tambi. Kaya naman, gumanti siya. Ito yung sinabi ni Tito Soto. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Wow! Makabintang sila porket pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. Hindi ba? Di ba? I mean, yung investigasyon na ginawa ng TRICOM, pinaniwalaan mo. Prinotektahan mo pa yung witness. Itong investigasyon na ginawa ng Blue Ribbon Committee ng mga kasamahan mong senador, hindi mo paniwalaan. Ayaw mo pang protektahan. Ayaw pang gawing state witness at unless ibalik yung nakaw. Di ba? Kung tuta mo kung tuta mo si Tambi, ipatawag mo. Otherwise, kung hindi mo kaya, hindi mo mabanggit na may plano kang patawag si Saldico
at saka si Tambi, duwag ka. Kasi alam mo, kakarnihin ka ng Tricom. Alam mong marami sila dyan. Anong purpose? Sige nga, anong bang pinaka-purpose mo? Ba't kailangan mong palitan si Chis Escudero? Ang ayos nung investigasyon. Anong purpose nyo? Ba't kailangan yung palitan si Marcoleta as Blue Ribbon Chairman? Ginulo nyo maayos eh. Mas pumapabor ka pa sa House. Parang gusto mo mailigtas yung House at gusto mo mapahiya yung mga kasama mong senador. You are more even want to investigate or ituloy yung impeachment. You're even more concerned sa impeachment ni BP Sara na ang concern lang dito, ng issue lang dito is 150 million na confidential funds. Mas malaki pa yung kinikita ni Diskaya ng mga kontraktor. Tingnan mo kung gaano ka-agresibo sa impeachment ni BP Sara. Ganyan ka ba ka-agresibo? Napatawag? Yan ang aantay namin sa'yo. Kailangan maging agresibo ka sa pagpapatawag kay Tambi at kay Saldico. Huwag puro salita. Kasi ginagawa mong One Ball University to eh. Hindi po, ito po yung usaping buhay. Ikaw ba hindi nakokonsensya? Ang daming namamatay na Pilipino sa baha habang may nagpapasasa sa pera. Tapos ang focus natin nasa senador, managot yung senador, managot yung mga kontraktor. Ba't hindi ka mag-focus doon sa mastermind? Tanong ko lang, hindi ka nakokonsensya? Sa tingin mo, yan ang dapat mong ginagawa? Sa tingin mo, yan ang gusto ng Diyos na gawin mo? Ikaw na lang makakasagot dyan. Ha? Next po, tingnan natin to. Ito, papakita ko sa inyo, ang daming takot, ang daming hawak, ang daming tuta ni Tambi. Ito po, post po sa Facebook page ni Rob Rances. Akalain mo yun? Lamang pa sa survey. Nangunguna si Marcos. Would you believe that? Pumapangalawa pa yung si Tambi. Sa kaliwat kanan, na di umano'y siya ang tinuturong mastermind dito sa Bulilyaso sa flood control projects. Lamang pa sa survey. Si Marcos 71%. Si Tambi 63.5%. Naniniwala kayo, lamang pa siya kay BP Sara, 57% lang. Kaya nga ang tanong ni Rob Rances, kulang yan. Ganito dapat. 71 trillion ba to o lagpas pa to ng trillion? Romualdez, 63,500 trillion. Daming zero, hindi ko na nga alam kung paano babasahin eh. Diba? Ano ba yan? Percent? O yung laki ng ninakaw nyo? Yan ang punto dito ni Rob Rances. Para sa akin, yan ang punto niya. Trust approval ratings? Pilipino, naniniwala 63.5%. Naman. Ngayon, nakikita nyo na how powerful Tambi. Lantaran na yung panloloko sa Pilipinas. Lantaran na yung pagnanakaw, di umano, at korupsyong ginawa sa Pilipinas. At hindi lang po yun. Yung insertions pa lang na ginawa nila ni Saldico. Obvious na obvious, kitang-kita na. Hindi pa dyan nakapokus si Tito Soto. Tapos pati survey hawak niya. Tapos si Marcos hindi niya kayang patanggal si Tambi.
Ang pinalitan niya Senate President. You see? Kaya tama eh. Kaya tama si Kiko Barsaga. Ang presidente po natin hindi si Marcos, si Tambi. Oh. Ano mangyayari sa Pilipinas pagka ganyan? Ganyan po. Hindi pa po presidente yan. Baka mamaya, kung sakali may masamang mangyari kay VP Sara at siya ang maging presidente ng Pilipinas, ako hindi malayo mangyari na tayo ay maging North Korea. Hindi malayo mangyari na si Romualdez, si Tambi ay hindi nabababa bilang presidente. Hanggang buhay yan, presidente yan. Kasi ngayon pa lang nawala ng tiwala ang taong bayan sa kanya. Ayaw pang tumigil ng laban. What if siya pa ay nasa kapangyarihan? Ngayon na nga lang, kumakaasta parang presidente. Speaker lang yan ha. Ilan lang ang boto niyan? Niwala sa 1/4 ng boto ni VP Sara. Paano kung nasa kapangyarihan na yan maging presidente? Pustahan tayo, hindi nabababa yan. Hanggang magka-cancer yan, hanggang mamatay yan. Yan ang magiging presidente natin. Wag naman sana. Wag naman sana mangyari yan sa bansang Pilipinas. Next topic po tayo. Pag-usapan naman natin, ito si John Vic, magnanakaw ng asawa. Ay, magnanakaw ng asawa. Sorry po. Magnanakaw ng crush. Oy, hindi. Magnanakaw ng programa. Tingnan po natin. Ito si John Vic Remulla. Isang tawag mula sa 911 mula sa isang bangko sa Quezon City ang naging susi sa pagkakaaresto ng 11 sospek sa pagdukot sa isang 78 anyos na Filipino-Chinese na negosyante. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, Grabe no, Filipino-Chinese. Kailangan maidiin nila yung may dugong Chinese. Halos lahat naman ng Pilipino ata may dugong Chinese eh. Pambihira niloloko tayo naman ito. Sige, yung 911. nitong Biyernes. Ayon kay Remulla, agad na tumawag ang mga tauhan ng bangko sa Philippine National Police matapos mapansin ang kahina-hinalang sitwasyon. Kita mo, 911. Alam naman natin, di ba, ito yung pinagmamalaki at tinutulak ni Torre. So, ninakawan niya na ng posisyon si Torre. Na masaya naman tayong lahat. Pero, akita natin yung talagang lakas ng Remulla sa Bongbong Marcos. Kasi wala silang utang na loob. Diba? Mali man yung ginawa ni Torre, pero ginusto ni Bongbong yon, so that may utang na loob siya kay Torre. Sa bagay, traidor naman talaga si Bongbong Marcos eh. Ang sinong kinampihan ni Bongbong Marcos? Diba? Ito si Remulla. Ganyan po kalakas ang Remulla sa bansang Pilipinas. Even si Boying gagawin pang ombudsman. Diba? Grabe ka power tripper ngayon. So ito, pinagmamalaki ni Torre. Ngayon, siya na ang nagmamalaki. Diba? Talagang insulto. Na-insulto rito. Pero masaya naman tayo. Buti nga sa'yo, Torre. Kinidnap mo, di umano, ang presidente kasi ng Pilipinas na mahal ng taong bayan na si PRRD. Yan ang nangyari sa'yo. Binalikan ka. Tapat-tapat lang yan eh. Minsan ikaw nasa power, minsan si John Vic. Ngayon, di ba? Ngayon, pati yung pinagmamalaki mo, nawala sa'yo. Pinagmamalaki mong posisyon, tinanggal sa'yo ni John Vic. Pinagmamalaki mong programa, kinuha ni John Vic. Buti nga sa'yo. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating ang mga pulis. Inaresto ang tatlong Ilang minuto? 1 minute ba? Gaya ng sabi ni Torre, 5 minutes ba? sospek, kabilang ang Dumating daw agad ang yung nag-aaresto. tatlong retiradong sundalo at nailigtas ang biktima. Kasunod ng paunang operasyon, naaresto rin ang 2 pang babaeng sospek at isang lalaki. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, 5 pang Ang pinapalabas dito ni John Vic, ginagawa niya yung trabaho niya, effective siya, at
justified yung pagkakatanggal ni Torre kasi hindi naman kailangan si Torre, yung trabahong maganda ay nagagawa pa rin niya. Individual ang nadakip. Tumanggi si Remulla na ibunyag ang mga detalye ukol sa 3 retiradong sundalo na dating miyembro ng Philippine Marines. Ako sa tingin ko lang, etong question dito. Do you believe this? Baka itong 911 nito ng bansang Pilipinas ay parang yung bigas, yung 20 pesos na bigas ni Bongbong Marcos. Yung parang palitaw, lulubog lilitaw. Minsan may 20 pesos pagka birthday. Minsan may kadiwa dito, minsan may kadiwa doon, minsan may kadiwa sa isang banda, minsan wala. So in short, inconsistent. Kung inconsistent din lang, walang kwenta. Optics lang yun. Imahe lang. I-explain pa natin ng walang, hindi na natin pinapaganda ang pangalan. Panloloko sa Pilipino yun. Yun lang po yun. Yung optics, pag concern kayo sa optics, panloloko sa Pilipino yun. Hindi naman totoong maaasahan. Para lang maging mabango kayo sa Pilipino. Para lang may maganda kayong imahe. Nararamdaman ba talaga yan? Parang yung 20 pesos maaasahan ba? Totoo bang nangyayari? Consistent ba parating nandyan? Kung hindi, optics. Sa Tagalog, panloloko sa mga Pilipino. Yun lang yun. Alam nyo, itong 911, merong 911 po sa Davao. At meron akong nakausap. Kasi nung nandun ako sa Davao, grab ako. Tapos, babae yung nakasakay sa akin. Actually, na-vlog ko yan. Hanapin nyo na lang sa vlog ko. Babae yung driver. Tapos, ang biyahe niya sa madaling araw. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Biyahe mo madaling araw? Babae ka pa? Di ba? Bakit ba ayaw mo sa hapon, sa gabi, sa umaga? Bakit madaling? Wala kasi daw wala masyadong karibal na grab. Tapos walang traffic. So pag may pasahero siya, tuloy-tuloy, mabilis. So mas malaki ang kinikita, hindi pa raw mainit, madaling magbiyahe. Hindi stressful sa madaling salita. Pero sabi ko, hindi ka natatakot, hindi may 911 daw. At sabi ko, nangyari ba 'yon? Oo, kasi meron daw siyang nasakay na mga foreigner, Koreano daw, lasing, nanggugulo. Ano lang, tinawag niya lang sa 911. Dumating daw agad-agad. Yun po ay sinabi ng reliable person. Hindi po pina-interview ng Duterte. Ako mismo nadinig ko. At etong sinasabi ko, alam ito ng mga taga Davao. Sige, mga taga Davao, magsalita po kayo. Totoo ba yung 911 dyan ay talagang reliable? Sa madaling salita, consistent laging nandiyan dyan. Itong 911 naman kasi sa ibang lugar sa Pilipinas, hindi naman talaga yan. So sana lang ito si John Vic, hindi naman niyang kasalanan kasi dati ng problema sa Pilipinas yan Pero wag niyong gamiting optics na parang naayos nyo, maganda po, maaasahan. Maaasahan si Ang Remulla, maaasahan ng John Vic, ginagawa nila ang trabaho nila. Wag po, kasi kung hindi lang maaasahan, kung hindi lang parating nandyan, kung hindi lang consistent, wala ding kwenta yan. Kasi yan, kwento ninyo. Sana merong ibang makapag-experience na kusang loob magkwento. Diba? Na ang hindi binabayaran. Yun po ang pinaka-importante ron. Okay? So ako, ang tingin ko dyan sa 911 na yan, parang yung 20 pesos na bigas ni Bongbong Marcos. 2 sa kanila ay honorably discharged, habang ang isa ay dishonorably discharged. Pinuri rin ni Remulla ang PNP Anti-Kidnapping Group sa kanilang tamang pagresponde at pagsunod sa
Eh, yan naman kidnapping, alam naman natin dati pang problema yan eh. 'Di ba? But anyway, pinuri mo eh. Tao mo yan, siyempre. Parang ikaw yung si Tory din eh. Nagboxing mag-isa, pinuri ang sarili. Yung pagpuri mo yan, pagbubuhat mo ng bangko mo. protocol ng Hindi ko po sinasabing mahina ang pulis, okay? Yung sistema po natin ang problema. Marami pong mga pulis na mga matitino at mababait. Kaya lang, nasisira ng mga bulok at ng mga leader na alam mo na, iskalawag. buying time upang mapilitang dalhin ng mga sospek ang biktima sa bangko na naging daan sa mabilis na aksyon ng mga otoridad. Ayan po. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan. Okay? So mga hindi ko pa po subscriber, sana mag-subscribe po kayo sa channel na ito, Coach Oli. Paalala lang po, konting lambing. At i-like po ninyo itong video na ito dahil napaka-importante po sa atin yan. Maraming salamat po. God bless everyone.